Jesus. What is the gospel? Faith toward the Lord Jesus Christ. Repentance, tuloy-tuloy po yan. Amen? Amen po ba? Amen. So yun po mga kapatid. Kaya ang ibabelo mga kapatid, huwag natin i-disengage. Marami na nag-disengage sa magitan ng mga mga doktrina. Ayaw kasi na mag-soul winning. Intimidated sila sa mga malalaking simbahan. Ba't yan? Ang lalaki ng simbahan yan. Kasi nga nag-soul winning eh. At ang sabi ng Biblia, he that winneth soul is wise. Ikaw, panigdoktrina ka lang, panay-araw ka din ng araw, dinidibati mo kung sino-sino mga pastor. Ang Panginoon, hindi niya matitignan gano'n ka katalino eh. May bunga ka ba? Wala, panay bunga nga lang. Karamihan eh, yung mga doktrina ng eleksyon. Wala silang ibang ginawa. Kundi man-debate, manira ng ibang mga pastor. Ang Panginoon, hindi niya tatanungin kung ilang pastor ang pinatumba mo. Ang tinatanong doon, ilang kaluluwang inapit mo. Nakakalungkot yan. Kung sino pa'y nagkakay ng kaluluwa, ayun, didibate nila. Ayun sasabi sa Matthew chapter 25. They will smite their fellow servants. Matthew chapter 25. Pakibasa. Tama ba? Matthew 25 o 24. Tingnan na lang muna. Ayaw po bakit ito ang binigay ng mensahe ng Panginoon. Natutulog ako, sabi sa akin ni Lord. Anak, sirain ang maling doktrina. Ay, nagdadasal ako dito. Kasi mga kapatid, pag maling doktrina natanggap natin, bulog po tayo, kawawa tayo. Simple na nga lang ang kaligtasan, Ebanghelyo na nga eh. Pagbalik-balik na rin mo pa dyan eh, walang gawa ang Ebanghelyo eh. Matthew chapter 20, tingnan natin sa 25, yung last verses. Matthew 24. Who then is a faithful and sino yung wise? Nag-aakay ng kaluluwa? Hindi. Nag-aakay. Faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season. Verse 46. Blessed is that servant whom his Lord when he cometh shall find so. Ano ginagawa? Nag-aakay ng kaluluwa. Ay sabi ng Bible, wise. Sino is wise? He that winneth souls is wise. Tama ko ba? O next. Verse 47. Verily I say unto you that he shall make him ruler over all his goods. Verse 48. And if that evil servant shall say in his heart, my Lord, the day is coming, and shall begin to smite his. Ayan ginagawa ng maraming so-called preachers. They smite their fellow servants. Sino yung smite nila? Yung mga nag-aakay ng kaluluwa. Ito hindi nga nag-aakay. Bakit sabi na, ay matagal pa darating si Lord. Ano ba tayo pag-aakay ng kaluluwa? Dinidibati mga kapwa-servant. Ano sabi ng Biblia mangyari sa kanya? Begin to smite his fellow servants and to eat and drink with drunken. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with a whip of tricks. There shall be weeping at him of tree. Eh mga kapatid, observe ko sa mga gibris ng repentance. Puno-puno ng galit yung puso nila. Mga kapatid, iulit ko, wala akong galit sa repentance. Amen? Gusto natin magsisi, pero kung ilalagay mo yung sa maling konteksto, walang pagkakaiba sa reliyon. Walang pagkakaiba sa good works. Bakit mo sinasabi yung repentance na yan? Kasi nakikita mo sa mga Kristyano, walang pagbabago. Ginagawang lisensya ang salvation. Kaya napuno na sila. Kaya nag-create na panibagong doktrina. Nagtala ng totoo kang maligtas ka, dapat ipakita mo araw-araw yung Christ likeness, ayan pa sa evidence ng salvation, tama? Pero paano mo hindi ko maipakita kung nagkasala ako? Hindi na ako ligtas doon. Sabi na nga ni Apostle John, basa 1 John chapter 1, verse 10. O 7 and 10. Ano sabi ng Bible? Sabi, but if we walk in the light, as we have in the fellowship, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ that cleanses us. Kasama siya. Amen? Kasama siya sa daligtas, may fellowship, at nilinisan ng dugo. Ano sabi ni John? Verse 8. Basa natin. Ready, read. Ano sabi niya? If we say, kung sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Okay, next. Verse number 10. Kung nagkasala tayo Kristyano, i-confess natin sa Diyos dahil hindi nawawala kaligtasan. Hindi po nagkasala ka, nawala yung pagbabago mo, ibig sabihin hindi ka naligtas noon. Verse number 10. Ready, read. If we say that we have not sinned, we make him a liar. Paligtas sa doktrina nila. Kung Kristyano ka, nagkakasala ka pa rin. Pero hindi gusto ng Diyos na magkasala ka. So, ibig sabihin, dapat nga progressive.
Tama? Pero paano, pastor? Kung magkasala ko, kaya nga progressive eh. Nag-i-strive tayo eh. Tama po ba? Tama po ba? Pero hindi ka nag-strive para maligtas. Kasi ang kaligtasan, hindi mo gawa-gawain ng Diyos. After mo maligtas, yun, doon ka na mag-strive na maging kagaya ni Kristo. Kasi nga, nagkakasala paligtas. Kaya kami version 1 yun eh. O, chapter 2. Ano sabi ni chapter 2? Sabi ni my little children. So, anak, Kristiyano, mananampalataya. These things write unto you that ye sin not. Ayaw ng Diyos na magkasala. Amen? Pero kung sakasakali daw na magkasala tayo, anong mangyayari? We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Ano ibig sabihin ng advocate? Ano ibig sabihin ng advocate? Abogado. Sino yung abogado? Ginagawa ng abogado? May pinagtatanggol. Ano yung pinagtatanggol sa atin ng Diyos? Yung kasalanan? Hindi. Yung kaligtasan. Bayad na. Hindi na pwedeng tanggalin ang kaligtasan. Yes, nagkakasala tayo, pero kailanman hindi natatanggalin ng Diyos ang kaligtasan. Bakit? May advocate ka si Jesus. Oh. Ano sabi ni Jesus? Father, fully paid. Bayad na po yung kasalanan. Ako na bahala, Ama. Papaluin ko na lang po yung tao na yan. Ayaw ng Diyos na magkasala tayo. Pero kung sakasakali magkakasala tayo, may advocate. Ayan, balik dyan sa Lordship Salvation. Pag sinabing Lordship Salvation, dapat perfecto ka. Dapat lahat na isubo mo na sa Diyos bago ka maligtas. Kaya nga Lordship eh. Sa atin hindi. Tanggapin mo muna si Jesus Christ, that's the time magiging Lord mo na siya. After mo maligtas, maging Panginoon na natin si Kristo. Amen? Amen. So yun po. Okay, kung namumuhay tayo sa kasalanan bilang Kristiyano, papaluin tayo ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na mamuhay tayo sa kasalanan. Okay? Amen? O isa pa. 1 Corinthians chapter 5. Hindi tayo namumunsi ng kasalanan. Wala naman ang kinukunsi. Mayroon tayong tinatamang doktrina. It is reported commonly that there is fornication sa loob ng church among you, and such fornication as is not as much as named among the Gentiles. Why? That one should have his father's wife. Hindi may pakikiyapid niya, grabe. Ano yung pakikiyapid nitong tao na to, Kristyano na to? Kinasama niya yung stepmother niya. Matindi no. Pero yung Kristyano, kinakasama niya yung stepmother niya. Sabi yung, the one that should have his father's wife. Hindi niya nanay yung stepmother niya yan. O anong mangyayari sa kanya? Verse number 6. Patuloy na, verse number 2. And ye are puffed up. Hindi nyo sinasaway. Sa loob ng church yan ha. May kasalanan nangyayari. O, sabi yung Apostol Pablo, nagalit siya, ba't hindi nyo sinasaway? Nagmamalaki pa kayo. And have not rather mourn. Hindi kayo nalulungkot that he hath done this deed might be taken away from you. Alisin yung tao na yan. Disiplinahin yung tao na yan. Hindi na ginagawa. Verse number 3. For I verily I have said in the body, but where the Spirit have judged already. Anong kahatulan ni Apostol Pablo? As though I were present concerning him, the fornicator na Kristiyano, that had so done this deed. Ano yung kanyang judgment? Verse number 4. Ready now, read. To deliver? Anong ligtas hindi? Anong i-deliver kay Satanas? Ano i-deliver? Yung spirito, yung kaluluwa, o yung katawan? Yung katawan. Namumuhay ka sa kasalanan bilang Kristiyano, ayaw mo magpasaway sa mata, ibigay ka na namin sa diablo. Pero ang kaluluwa mo ligtas, tama mali? Hindi ano ng Bible? Kaya gusto ng Diyos dito sa fornicator magsisi. Kasi pag hindi nagsisi, mamamatay siya physically, pero yung kanyang kaluluwa, hindi ba? Kasi ang kaligtasan mga kapatid, hindi na nawawala. And that is the power of God. Amen. Who shall separate us from the love of Christ? Kaya merong perversion ng gospel, mga kapatid. Maging maingat tayo. I never tolerate sin, mga kapatid. Pero yung mga unsaved din, mga kapatid, kahit pagkasala pa yan, di ba mga kapatid, kahit pagkasala yan, hindi naman apektadong Diyos eh, bagaman masakit sa Kanya. Pero hindi naman ligtas yun eh. Pero tayo mga Kristiyano, kung nagkakasala tayo, masakit sa Diyos. Tama? So that's why God demands repentance or change sa buhay natin. Hindi para maligtas ka, kundi dahil anak ka na ng Diyos.
Hindi tayo nag-strive para maging anak ng Diyos. Wala tayong ginawa doon. John 1:12, tinanggap natin si Kristo sa ating puso, naging anak na tayo ng Diyos. And after maging anak ng Diyos, that's the time God demands changes sa buhay natin for the tawag na repentance. Daily, araw-araw, kailangan natin magsisi. Hindi para maligtas, kundi para sa lalong magpapakabanal sa atin. Amen mo ba? So, ibig sabihin ng Ebanghelyo, ilagay mo sa proper place, proper context. Okay, amen? Balik tayo sa Romans chapter 1. Anong sabi? Fully engaged in the gospel. Kaya maraming mga pastor ngayon, hindi na sila engaged sa gospel. Maliban sa moral reason, mga kapatid, pinakamatindi niya yung intellectual and philosophical reason nila. Dinepende nila yung observation, yung doktrina nila sa observation nila. Maraming mga Kristiyano na namumuhay sa kasalanan. So baka hindi totoong ligtas. Ito nga namumuhay sa kasalanan, no? Pag yan, hindi pinalo, hindi totoong ligtas. Amen? Amen. Pero pag pinalo, kinuha ng Diyos, hindi ligtas. Pero lang kasimple, huwag mo nang baguhin ang Ebanghelyo. Bumabalik ka doon sa dati kayong sa preacher, sabi niya, you denounce your sinner's prayer. Hindi ako naniniwala sa iyong ginawang desisyon na isang araw, nag-desisyon ka, tinanggap mo si Kristo, ligtas ka lang. Imposible yan. Dapat continuous changes of your life. Ang ganda, no? Pero kaligtasan, hindi ganoon. Bante Romans 1:16, ano sabi ng Bible, Romans 1:16? Oh, ano sabi ng Romans 1:16? Ha? Ano sabi? For I am not ashamed to preach the gospel of Christ, for it is the power of God. Ano yung power of God? Kaligtasan. Ano meron sa kaligtasan? Pagbabagong buhay, ang Diyos magbabago sa atin. Oh. At ano pa sabi ng Biblia? To everyone that believeth. Ano, meron bang specific? Meron bang pinipili ang Ebanghelyo? Ang pinili sa Ebanghelyo, yung nanampalataya. Tama mali? Magkakaroon ng kapangyarihan ng Ebanghelyo kung mananampalataya. Pero kung hindi mananampalataya, walang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Hindi mo kinakailangan baguhin ang Ebanghelyo para masabing maligtas yan. Kasi nasa tao yun kung tatanggapin niya. Pag tinanggap niya ang Ebanghelyo, doon pa lang papasok ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Ephesians chapter 1 verse 13. Sa oras na ikinanampalataya kay Kristo, ikaw ay pinanahanan na ng banal na Espiritu. Doon pa lang magkakaroon ng changes yung buhay ng isang Kristiyano o ng isang tao. Amen? Kasi ang isang unsaved, walang Holy Spirit, kahit anong sigaw mo dyan ng repentance, walang changes. Kung may changes man yan, hindi pa rin totoong ligtas yan. Sa totoo lang, sa aking Bible school, nagano kami, tawag din? Ordination. Ano ba? Ordination. Tinanong kami, what is the formula of salvation? Ano, nagkaganito-lito na. Faith plus repentance equals salvation equals good works. Paano pa so kung nagkasala ko ulit, hindi ka paliligtas ko. Kasi may kasamang repentance. Ngayon, saan ba yung pinangako ng Diyos ang kaligtasan, hindi mawawala? Diba sa mga nanampalataya? Nakakalito eh. Tama? Tama? Kahit yan yung good works, kahit tanggap na nga natin yung good works, kahit yung usapan ng good works, parang ang sama-sama natin eh. Kung hindi kailangan ng good works sa kaligtasan, yes, ang sama nyo naman, ang ganda-ganda ng good works. Ang ganda-ganda repentance. Kaya naman sabi ng Bible, gospel eh, wala naman halo yung repentance sa gospel eh. It is the work of God. Kasi pag yung repentance, gawa mo na yan. Hindi na gawa ng Diyos yan. Yung repentance, ito dito ng Diyos na gawa niya, is a change of mind. Ayun ang Greek word, Greek meaning ng repentance is to perceive afterwards. Ibig sabihin, bakit ka nag-perceive? Kasi nagkaroon ka ng acknowledgement of the truth. Amen. Pero hindi pa siya naliligtas doon. Ang magliligtas sa kanya, yung nanampalataya siya kay Kristo. At yung kayong palataya mo kay Kristo, that is the work of the Holy Spirit. Ay niya yung born again eh. Pero kung idiniman mo sa tao, magbago ka para maligtas ka. Ang magliligtas sa kanya yung palataya kay Kristo. At si Kristo rin magbabago sa kanya. Siya, of course siya, dapat umayon siya sa Holy Spirit, ama. Kasi pag hindi siya ayaw na magbago, kukunin siya ng Holy Spirit. Yung kanyang flesh, kasi nagkakasalanan ko siya eh. Pero kanyang soul, ligtas, sabi sa Corinthians. Amen? Di ba lang si doktrina? Tama po ba?
Wala tayong dinagdag, wala binabawas. Bakit? Kasi tama foundation eh. Gospel eh. Ano sabi ng Biblia? For it is the power of God unto salvation to everyone that believes. So walang elect. Hindi sinabi ng Biblia, to everyone that is elect. Ang elect sa Bible mga kapatid, ayan ay description ng mga mananampalataya. Paano ka na-elect? Paano tayo na-elect? Paano po tayo na-elect? Paano po? Binoto ba tayo? Binoto? Paano tayo naging elect? Ang elect mga kapatid, yung mga nananampalataya, ang tawag yan elect, sanctified yan. Pero kung di ka magpalataya, hindi ka elect. Tama? Sabi ng Bible, lahat ng mga palataya ay yung elect. Pag nanampalataya ka, hindi elect ka. Tama? Kung hindi ka mapalataya, hindi ka elect. Ano? Sino nag-desisyon? Ang Diyos, ikaw. Hindi ko pa rin nag-desisyon. Sabi lang ng Diyos, lahat ng mga palataya, ayan yung pinabalan ko. Lahat ng lalapit kay Kristo. Hindi ka lumapit, hindi ka kasama doon. Lahat ng nanampalataya kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Hindi ka lumapit, hindi walang kaligtasan. Pero para sa inyo lahat to. Pero yung mga tatanggap sa invitation, ayaw na mapunta sa langit. Ako yung mapatid, ayaw yung elect sa Bible. Pero sasabihin mo ang Diyos, pinili yan para maligtas, may problema. Hindi mo problema yun. Huwag mo nang i-perfect yung ganyang doktrina. Pwede naman yung piniperfect. Isip for knowledge na yan ng Diyos. Hindi mo yan na. Knowledge mo ang babasa knowledge. Pag sabing for knowledge, bago pa lang lalangin ang sanlibutan, alam na ng Diyos. Ako yung mapatid. Pero hindi niya pinagtagubilin sa atin yung kanyang kaalaman. Ang pinagtagubilin niya lang sa atin, yung Ebanghelyo. Ipangaral mo yung Ebanghelyo. Huwag mo na, Lord, sino ba maliligtas? Sino ba maliligtas? Hindi na ganun. Kasi malagay pangalan ka, amen? Iamang Diyos kung sino ililigtas niya dyan. Kaya sabi ng Biblia, ang mga elect ay yung mga nanampalataya. O di kayo pantay, hindi ka elect. Alam mo, minsan yung mga iba nagsasabi na sila daw elect, tingnan mo yung buhay, punong-puno ng galit, inakit sa manan loob. Sabi nila, elect sila. Alam mo, sabi ko, nagkamali ang Diyos. Ako nga nakita ko, kasuklan-suklan yung buhay. Tapos ang Diyos pinili ka. Mali yun. Tama po ba? Ang mga pinili ng Diyos, yung mga nanampalataya. Yung mga tumanggap. Amen po ba? Kasi ayang tulip na yan, ayang Calvinism na yan, isa sa doktrina niyan is total depravity. Pag sinabing total depravity, ang tao walang magagawa na desisyon na tama, lahat yan depraved. Pag sinabing depraved, contaminated, corrupted. Maliban yan na ayan ay piliin ng Diyos, sakalang yan maliligtas. Eh bakit si Adan? Anong nauna? Pagkakalikas sa kanya, yung pagkakasala niya. Anong nauna? Nung nilikha siya, matuwid siya, hindi. Matuwid, perfect ka, nakakausap niya nga Diyos, banal siya eh. Ano, may total depravity ba si Adan? Wala. Banal siya eh. At ano, si Lucifer? May total depravity si Lucifer? Wala din, perfect ka eh. Eh, bakit siya napunta sa nagkasala? Because of choice, because of will, freedom of will, volition. Ganun din si Adan. Pinili niya magkasala. Hindi pinili ng Diyos. Gusto ng Diyos mapunta siya sa langit. O gusto ng Diyos maging perfect siya. Pero may choice si Adan. Ganon din si Lucifer. May choice sila. So, ibig sabihin, hindi sila totally depraved. Ngayon, sa atin, paano ligtas ang tao? Hindi pangaral mo Ebanghelyo. Bakit? It is the power of God's salvation. Nagpe-penetrate ang Word of God sa puso ng tao. Eh, last time, preaching natin, di ba? The Word of God. Tama? Kasi ang being born again, that is the work of the Holy Spirit and the work of the Bible. Alright? Holy Spirit tsaka Word of God. Ang trabaho mo mga kapatid, ipaabot mo sa kanya, mapakinggan niya yung gospel. Pag napakinggan niya yung Ebanghelyo mga kapatid, kumikilo sa Holy Spirit sa buhay niya, pati sa Word of God, hanggang sa nagdudrosa sa kanyang palataya sa Panginoong Jesucristo. Binubuksan yung kaalaman at nagkakaroon siya ng palataya hanggang sa idinagat niya kanyang faith kay Christ. Doon siya na born again. Ang trabaho mo, sumigaw ka, magsalita ka sa kanya. Para mag-born again yung tao. Hinapin mo yung tao kay Kristo, yung Ebanghelyo. Amen po? Amen? So yun po. So, ibig sabihin, meron pa rin dapat may magbabago. Kaya tayo bilang mga Kristyano, naniniwala tayo ng Ebanghelyo, it is the power of God's salvation. Meron pong apat na katotohanan patungkol sa gospel. Una, the person behind the gospel is Jesus Christ. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So, kung ipagkaila ang Ebanghelyo. Paano kung hindi ko aral ng uncle ko, auntie ko, maninigan ka sa Diyos? Amen? Marami disengage sa gospel dahil iba yung aral nila. Ito ang aral ni Kristo. It's about the death, burial of Christ.
Pangalawa, the promise of the gospel. What is the promise of the gospel? Salvation. Good news. And then pangatlo, the power of the gospel to change life. Amen? Tama po ba? And then lastly, the priority of the gospel to the Jew first and also to the Gentile. Ibig sabihin, para sa lahat ng Ebanghelyo. Kaya pagdating sa gospel, huwag mo exclude ang Israel. Bakit? Kasi nga sabi naman ng Bible to the Jew first eh. Ang liwaliwanag naman. Oh. Ano ibig sabihin ng Jew first? Ano ibig sabihin ng Jew first? Ano po yung first? Una. Bakit? Bakit kailangan silang unahin? Kasi yun yung katwiran ng Diyos eh. Sabi na nga sa 17, di ba? For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith as it is written, the just shall live by faith. At ano, sumunod ba tayo dyan? Karamihan pa ng mga Kristiyano sa Pilipinas, inuuna ang Hudyo sa gospel. Ang inuuna natin, kamag-anak natin, tama mali. Inuuna natin, Pilipinas first, bago Israel. At ano, nakakayo yung pamilya mo, hindi pa rin. Marami pa rin tayo kamag-anak, kung tayo pero bakit? Hindi mo tinupad yung katwiran ng Diyos eh. Kung inuuna mo Hudyo, hindi na ligtas sumamahal mo sa buhay. Hindi, tigas-ulo natin eh. Mas matuwid pa tayo sa Diyos eh. Ayan ang katwiran ng Diyos, oh, the just shall live by faith. Simple lang, bakit kailangan unahin ng mga Hudyo? Romans chapter 2, verse 9. Alam niyo kung bakit? Alam niyo sa tribulation? Ha? Kapigatian, anguish. Papuntang impyerno yan. Tama? Sino unang itatapos sa impyerno? Tribulation and anguish upon every soul of that doeth evil. Sino yung unang itatapos sa impyerno? Sino unang itatapon? Hindi Jews. Tama? Silang unang itatapon, mga kapatid. Kaysa pa sila unang bigyan natin ng Ebanghelyo. Tama mali? Ayun sabi ng Biblia, to the Jew first and also, sino yan? Yung magkakaroon ng tribulation and anguish. Ano yan? Nagkakaroon. Yung kaninang basa natin, Revelation chapter 20, yung mga unang Hudyo. Bakit? Kasi unay na pangaralan na salita ng Diyos eh. Tinanggihan nila, una silang itatapos sa nagadagan ng apoy. Kaya to the Jew first. Ako niyo mapatid? O pamili kayo. Gusto nyo tayo mauna? Pilipino first. Punta sa impyerno. Pamili na. Kaya unahin mo sila. Bakit? Sila kasi yung unang itatapon eh. Ako niyo mga kapatid? Hello, amen? O depende na lang kung gusto po natin mauna. Ayun ang righteousness ng Diyos eh. Pero nung una pala silang itatapon, hindi mo sila binigyan ng babala. Ngayon, pag binigyan mo na sa babala, umabot naman sila sa impyerno, nabigyan ng babala. Tama ko ba? Amen. Ay, nasabi ng Biblia, to the Jew first. O sige, maingit ka dyan sa to the Jew first na yan. Patotoo lang, marami kumukunta dyan ng mga pastor. Doktrina nila, doctrine of election. O yan, windom yung buhay. Mga kapatid, kalabanin mo lang lahat, huwag lang salita ng Diyos. Kahit pastor ka pa, kahit ako. Kaya sabi ng Biblia, ang gospel dapat ibahagi natin ito with meekness. Paano kaliligtas yan? Binakpak mo ng binakpak. Ipakita mo yung truth sa kanya. Yes, tama naman ang pagalitan mo. Pero mga unsaved yan eh. Bakit mo pagalitan yung unsaved? Tama mali? Ang pagalitan mo yung mga Kristiyano, tama mali po? Amen. Unsaved yan eh. Ama yan si Satanas, ta sasabihin mo, napaka-ano nyo, asisinungaling nyo. Sinungaling anak nga ng Diablo eh. Hello, amen? Ano magigising dyan? Ipakita mo Ebanghelyo. The goodness of the Lord must lead us to repentance. Pag pinakita mo yung kabutihan, saka yan magsisisi. Pero kung i-judge mo yung mga tao yan, kahit anong gawin mo, impyerno yun. Ikaw ang nagtulak sa kanila sa impyerno. Okay lang sana nasaway mo yan, ipakita mo muna yung kabutihan sa kanila. Tama ba yan? Amen. Kasi pag hindi mo pinakita yung kabutihan yan, hindi lalapit ka sa Diyos. Nagiging stumbling block man. Yung ipinapangaral natin, dahil hindi natin pinapakita yung kabutihan sa mga tao. Ang pinapagalitan sa pamumuhay sa kabanalan o sa kasalanan, yung mga mananampalataya kasi ligtas na. Tama po ba? Amen. Pero yung mga unsaved na yan, walang karapatang pagalitan yan, bubugitan yan. Tama? Tapos sabi mo, in the name of Jesus, in the name of the gospel. Ito pinagalito. Tama nga naman eh. Kasi alam nyo mga kapatid, sino sinaway ni Christ? Ito mga Pariseo o si Mary Magdalene? Sino sinaway ni Cristo? Sino sinaway? Di ba yung mga religious leaders? Bakit? Alam nyo yung katotohanan. Repent ye, magsisi kayo. Pero yung mga makasalanan. Makasalanan na nga eh. Lumapit na kay Kristo. Anong sabi ni Kristo? Umayo ka na at huwag ka na magkasala. Pero yung mga Pariseo, patayin yan, batuhin yan hanggang mamatay. Makasalanan yan. Ano saan yung Ebanghelyo doon?
Magsisi ka, lumapit ka, sumunod ka sa amin mga Pariseo. Ganyan sila. Hipokrito, self-righteous, nagtatago in the name of Christ, in the name of God. Kung saan ba mo yung preaching ni Jesus Christ? Ang pinaggagalitan niya yung mga religious leaders. Pero yung mga makasalanan, kinawa niya. Tumanggap na nga, pati sa case, di na nga sinabi ni Jesus, o ikaw sa case, matarambong ka, ibalik mo. Hindi nga, kinusang binalik na nga sa case. Bakit? Naramdaman niya yung pag-ibig ng Diyos. Naparamdaman niya ibanghelyo ng Panginoon. The goodness of God must lead us to repentance. Kung minsan sa atin gano'n, di ba? Uy, nagsimba-simba ka lang yun. Alam mo kung sino ka na makakatol sa amin. Hindi mo tuloy na akay yung tatay mo. Tatay ko, nasinggero ka. Masama, tama naman, masama. Pero ayaw ba magbabago sa tatay mo? Hindi, ang magbabago sa kanya, ibanghelyo ni Kristo. Binakbak mo agad eh. Kaya sabi niya, huwag ka na magsimba dyan. Kinukontra mo ko, pili mo, binapastos mo ko bilang magulang. Tama nga naman yung sinasabi mo na, pero hindi yan ang ibanghelyo. Ang ibanghelyo, ay mahal ka ng Diyos. Namatay si Kristo ako sa Kalbaryo dahil sa aking mga kasalanan. Isang bata, 8 years yung kanya mamagulang, nakapakinig ng gospel ni Jesus, namatay si Christ sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ano sabi ng tatay? Anak, ayaw na ayaw kong mapakinggan yung pangalan ni Jesus. Hindi niya sinabi sa kanya, tatay, itiista ka sa diablo ka. Sabi ng tatay, anak, tatay, si Kristo namatay para sa atin. Binugbog ng tatay yung kanyang anak, kasi itiista nga siya. Binugbog niya yung kanyang anak. Pinalo niya hanggang sa duguan na yung kanyang anak, mamamatay na po. Tinakbo sa ospital. Sabi ng bata, sa nanay niya, Nay, pwede ba kubitin mo yung damit ko na pinakamaraming dugo? At ayun po yung aking babaon kay Jesus. May nag-raise of God, yung kanyang, I believe, yung kanyang mamagulang, na atheist, na enlightened. That is the gospel of Jesus Christ. Ipakita mo lang yung buhay mo na binago ni Kristo eh. Lalapit yung tao. Pero sabi mo sa kanya, ay hindi ka pwede sa church kasi dami mong bisyo eh. Tama naman na masama yung bisyo. Pero kahit anong gawin niya mga hindi niya kaya talikuran yung bisyo. Tayo nga, may bisyo tayo, kumain, hindi natin matalikuran yung pagkain. Tama yung kanin ha, ang sarap ng kanin. Eh kung batas lang mga kapatid, bawal yung pork chop, bawal yung lempo. Bawal din eh, kung batas lang pag-uusapan eh. Batas na yung Moses eh. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat tayo nag-struggle, tama? Kahit ako pa, so nag-struggle pa rin. Pero yung kabutihan ng Panginoon ang magtutulak sa ating sa pagsisisi. And that is the power of God. Amen po ba? So yun po mga kapatid, to God be the glory. Parang magulang, hindi mo kayang baguhin ang anak mo. Kaya sabi mo, anak, upo, tatayo pa rin yan, upo. Anak, upo, tayo pa rin tayo. Bakit? Uwian na, Nay. Mga kapatid, ang Diyos magbabago sa anak. Ako, pastor, anak ng pastor, makulit ako, struggle ako sa parents ko, gusto kong enough talaga ako. Pero nakita ko yung pag-ibig ng aking mga magulang. Pag-ibig nila sa Diyos at pag-ibig ni Kristo sa akin, naramdaman ko sa akin. Hindi ako naligtas doon sa pagpapalo sa akin. Hindi ako naligtas doon. Ano nga ako nag-rebelde eh. Pagamat maganda yung ginagawa yung pagpapalo. Nung naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos sa magitan ng aking tatay, doon po nagkaroon ng buksan ng aking puso. And that is the power that is. Amen po ba? Kaya may mga kamag-anak tayo, marami ba't di sila tumatanggap? Baka nagiging Pariseo tayo. Hindi ibanghelyo ni Kristo ang pinapagaran, kundi yung katwiran natin. Dahil ayaw mo kasi nasinggero yung asawa mo, ayaw siyang sugalero. Kaya sabi mo, tanggapin mo kasi ka makasalanan ka eh. Tanggapin mo na paano tatanggapin? Gusto mo lang pala mawala yung bisyo. Ginamit mo pa si Kristo. Eh, paano tatanggapin? Pag naramdaman niya yung pag-ibig ni Kristo, magitan ng ibanghelyo, babaguhin niyo ng Panginoon. Huwag niyong limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. It is the power of God to salvation to everyone that believes it. Ang part mo, ipakita mo ang pagmamahal ni Kristo. Kaya sabi ni Pastor George, bago siya mamatay, sinaway ko na lahat ng mga tao dito. Ipakita niyo na yung pagmamahal. Mga tao dito, binakbakan natin mga Diyos sa rebulto. Sama pa rin sa Diyos. Iba dito nakalaya. Pero ayun siya. Binakbakan. Mas talong nataboy. Nakuha niyo kapatid? Ipakita natin pagmamahal kay Kristo. Saka mo ituro yung katotohanan sa kanya. Pagsamba sa Diyos ang bahagi na gagagawa. Totoo po. Kasi people don't care what we know. But people want to know if we care.
Si Kristo, pinakita niya malasakit sa tao. Makasalanan na yung tao eh. Pero malasakit, kaya yung tao lumapit sa kanya. Kaya nga siya mula sa langit, nagpakumbaba na. Yung kasalanan, inabot niya na nga eh. Tapos babakbakin mo pa yung tao. Pagmamahal na po, amen? Ayan ang ginagawa nila ngayon. Galit sila sa Jesus loves you. Galit sila sa God loves you. Hindi raw yan biblical. Kaya sila, wala siya naakay na kaluan. Offended yung mga tao sa kanya. Kung maniwala man, because of his apologetic style, nakapag-reason din siya. Pero that is not the power of God. The power of God is the gospel. At hindi natin trabaho na iligtas ang tao. Trabaho natin ipangalan ang Amen? In Jesus Christ.